hindi lang naman ang TikTok ang nangungulekta ng mga data natin. Ang Facebook, mas maraming alam yan sa atin. Yun nga, ang Facebook, mas marami pang alam ang Facebook tungkol sa'yo kaysa sa mga magulang mo. Kasi alam ng Facebook, lahat ng ginagawa mo, alam ng Facebook, ano mga websites pinupuntahan mo. So kung ibaba natin ang TikTok, iba na din natin itong mga social media Lahat networking na lang sites na to. kaugnay dito sa panukala o pag-aaral ng pamahalaan. Sinasabi na planong iban ang TikTok sa ating bansa. Sir Art, magandang umaga, may buntag. Welcome sa SMNI sa programang Dito sa Bayan ni Juan. Kasama natin si Mang Jess Aranza. Good morning sa inyong dalawa, mga nakikinig at mga nanonood. Tech journalist po. Ayan, tech Editor. journalist. Tech editor ng Manila Bulletin. Well, Sir Art, itong TikTok, marami na rin kasing mga bansa ang nag-ban dito. May mga bansa naman na regulated lang, like sa Amerika yata parang bawal ang mga government employees na magkaroon ng ganitong application. Sa pag-aaral nyo po dito sa application na ito, delikado ba ito sa privacy natin or meron pa ba tayong dapat itago sa privacy? Sa dami ng ating mga applications na pinapasok, dinadownload ngayon, meron pa ba tayong privacy? Mayroon pa bang privacy? Nakaka-fake ng birth certificate? Oo, mga tama. pugo, may passport? Ano masasabi mo dyan, Sir Art? So tama ka no, hindi lang Pilipinas ang nag-ban nito. So binan to ng buong ban talaga ng Afghanistan dahil Taliban sila. At meron silang mga ibang rules. Binan din to ng buo ng India dahil sa away nila ng China. At nakaban din to sa Australia, Belgium, Canada at marami pang mga bansa. Ang reason halimbawa ng Belgium na bakit nila binan ay TikTok is a Chinese company that currently is mandated to cooperate with Chinese intelligence service. So eto din yung pangamba ng Pilipinas kaya binan nila ang TikTok. Kasi ang China, meron silang yung 2007 naglabas sila ng National Intelligence Law kung saan inuobliga ang individual, mga organization at mga institution na suportahan ang national intelligence work ng China. At nasa Article 14 nito nakalagay na merong authority na mag-demand ang Chinese intelligence agency sa mga kumpanyang to, sa mga Chinese companies to, gaya ng TikTok, yung iba pang mga companies, pati individual. So kung mangyayari ito, ibig sabihin nun, madali tayong ma-detect kasi ang TikTok, pag login mo pa lang o pagpunta mo pa lang sa website niya, pag open mo pa lang ng website niya, nire-record na meron na siya mga tracker kung sino ka. Sa halimbawa ikaw, sundalo ka, identified ka na sundalo. Pwede ka niya matrack kasi pati IP address mo itatrack niya, pati anong telepono gamit mo itatrack niya. Ano yung network, halimbawa naka-wifi ka, di ba usually nakalagay kung anong opisina yung wifi. Tama, oo. Ganyan. So ito yung pangamba nila kasi pwedeng i-invoke ng Chinese government ang National Intelligence Law nila at sabihin sa TikTok, itong taong to kailangan namin information. So ito yung pangamba ng maraming bansa. At kasama na dito ang pangamba ng National Security Council natin na pwedeng gamitin din sa Pilipinas. Sir Art, ilan ba, kung meron yung information maliban sa TikTok, ilan ba na mga Android or iOS na application na nag-originate sa China? Madami siguro, pero yung dati yung P2 app, yung AI na So kumbaga, automatic din yun. Kung TikTok lang, lahatin na lang kung gustong iba ng ating government, tingin mo. Kasi kung may batas na dapat inuobliga yung mga private company talaga na sa government, so hindi lang isang application yung dapat iba nila. Maraming mga application. Tama ba? Correct. Correct. Pati mga kumpanya. Pero babagsak ang network natin pag, di ba, Huawei ang dami-daming support ng Huawei sa Pilipinas sa mga networks natin. So kung ibaban yan, mahihirapan tayo. Saka hindi lang naman ang TikTok ang nangungulekta ng mga data natin. Ang Facebook, mas maraming alam yan sa atin. Yun nga, ang Facebook, mas marami pang alam ang Facebook tungkol sa'yo kaysa sa mga magulang mo. Kasi alam ng Facebook, lahat ng ginagawa mo, alam ng Facebook, ano mga websites pinupuntahan mo.
So kung ibaba natin ang TikTok, iba na din natin itong mga social media Lahat networking na sites lang. na to. May tanong Oo. lang. Alam mo, ako matanda na. Wala na akong, hindi ko na alam yung mga kung ano-ano na yan. Mga sinasabi ni Edman, hindi ko naintindihan eh. Pero marami kang apo na gumagamit ng mga... Marami akong apo. Ang apo na isa, ang kasama ko rito. Ang punto ko lang is, wala ba tayong paraan na mahadla ngayon without banning them? Alam mo, tapatan lang ha. Ako, I have Chinese blood. 50% ng Chinese blood. But, kung ganun ang style, aba, para tayong mga luko-luko. Para tayong mahigpit ang mga security, pero burara naman tayo sa lahat ng issues. Ano tayo? Tonto ang tawag niyan. Ano ba, mayroon ka bang kopya nung batas na galing sa China yung mga sinasabi na ganun? Kasi, kung mayroong ganyan, talaga sa federation namin, ilalabas ko yan lahat. Para... Balik, Yes, Sir Art. nakikita natin yung National Intelligence Law nila, pwede nating ma-download naman yun. Yeah, please. Pero yun, ang mga countries na nag-ban sa TikTok, pinagbabawal lang nila sa mga government-issued telephone o government-issued devices. Sa US, sinabi nila na bawal maglagay ng TikTok o bawal gamitin ang government-issued devices. Bawal ilagay doon ang TikTok. Kung yung telepono mayroong government app at ayaw mong i-delete ang TikTok, okay lang, wag mong i-delete ang TikTok kasi sariling telepono mo yan. Pero wag kang mag-i-install ng mga government apps sa telepono mo. Palagay ko ganun din mangyayari sa Pilipinas. Ay, kasi dapat ganun din. Opo, defense yung sinasabi ni National Security Council na yung mga gumagamit o yung mga nagtatrabaho na related sa defense, dapat hindi maglagay ng TikTok sa telepono nila. Sir At Art. pagbawalan dapat. Opo. Sir Art, saan ba ang mas delikado? Yung alam natin na may batas ang China, inobliga yung kanilang mga kumpanya na pwede silang makakuha ng mga information, or yung walang batas pero sekreto lang na kumukuha din ng impormasyon. Yun. Tawa. Di ba? Kumbaga, kasi yung isa, may batas. Alam natin paano iwasan. Ito, naniniktik to sa atin. Pero para sa akin, parang mas delikado ata yung walang batas, hindi mo alam, sekreto lang na nangunguha ng impormasyon. Oo, tama. Oo. So mas nakakatakot yung ganun. Halimbawa, tingnan mo ito hindi naman sikreto yung nangyari. Yung Cisco milyon o libo-libong, daang-libong mga Cisco products, yung networking products, yung device nila, ang na-compromise. Ang unang pinakamadami ang US, ang pangalawa ang Pilipinas. US device yun at na-compromise. So ang daming, sino na-compromise nun? Maaaring US din. Diba? So madaming nakukuha mga information tungkol sa atin dito na hindi naman related sa China. So ito yung nagkakaroon kasi tayo ng takot sa China ngayon dahil sa mga ginagawa sa West Philippine Sea o saka yung mga scammer Parang nadedemonize dahil sa issue na ito at napupunterya lang sa isang bansa. Pero hindi natin alam, hindi lang naman isang bansa ang posibleng pwede na maniktik sa atin or kumuha ng mga impormasyon, pati pa yung ibang mga malalaking mga bansa din. Di may suggestion ako. Kung yung suggestion nyo na pwedeng yung hindi lagyan ang mga government, mga ganon, di lahat yan, huwag lagyan ang government. Yung mga telephone naman. Lahat yan, hindi pwede. Basta government hindi pwede, then we will be able to control everything. I fully agree. Pag government-issued devices, dapat wag lagyan ng mga social di ganun ang networking. gawin natin. Tama ba? Oo. Then we eliminate everything. Pero ang nakikita ko rin dyan, Sir Art, is halimbawa, private phone ng isang government employee. Kokonekta sa wifi sa government. Di pwede rin pa rin mapasok. Wag papayagan. Wag papayagan. Kasuhan mo na siya. Oo. May kaso na dapat kung sarili mo at i-connect mo, kasuhan mo na siya. Ano yan? Yung espionage. Oo. Pero ito pa, Sir Art, yan ang napag-uusapan natin mga application. Yang TikTok, Facebook o kung ano man.
What if yung mga gadgets naman natin na made in China, pati yung mga galing sa Amerika na mga produkto, made in China, assembled in China, anong gagawin natin dyan? Kumbaga, parang ilalahat na lang din ba? Kasi ito, TikTok lang to. Hindi. Mayroon akong suggestion. Oo. Lahat ng gadget, kung ito di ko alam, lahat ng gadget galing China, mayroong test dapat na dadaanan. Paano yung mga galing mismo Di ba? ng ano? Kasi wala na yata tayong hindi gadget na hindi galing China eh. Hindi nga, i-test. I-test muna. Parang ganito yan eh. Parang bago ka magpagamot, x-ray ka muna. Ayun. Makita mo ang laman loob mo kung ano ka. Di tapos. Anong masasabi mo dyan, Sir? Pwede ba yun? Tama po, may project po na ganyan ang DICT. Ayun. Ginagawa na ng DICT ngayon yan. So lahat ng mga equipment na napadala sa gobyerno X-ray. o ginagamit ng gobyerno, tinitest nila. At gumawa sila ng neutral, si Secretary Ivan Uy at sila Yun. Director Ramos ng CICC, kumuha sila ng neutral na magtitest. Japan po ang nagtitest ngayon sa mga ganito. Meron silang laboratory. Tinitesting ng Japanese company yung mga devices na ganito. Ayos. So kaya po natin gawin. Best practices lang. So ito kasi mga ganito, itong gaya ng gagawin ng NSC na pinag-aaralang iban ang TikTok. Ito yung mga extreme measures na nadala ng mga pangyayari ngayon sa ating mga kapaligiran. Lalo ngayong binumba na naman ng tubig. Yung ating... Ayun pa. Pero maitanong ko lang, Sir Art, hindi po ba ito'y makasasama din? Or di ko lang alam kung masagot mo ito kasi tungkol sa technology lang yung kaya mo. Kasi ito ay usaping foreign affairs kumbaga. Dahil bakit parang sinisentro lang natin sa China yung issue, hindi ba pwedeng gumawa rin ng mali itong US, itong Canada, ito pang iba dahil hindi lang naman Chinese yung gumagawa nitong teknolohiya na ito na mga mga application. Binubuli kasi tayo eh. Oo, nandun na tayo sa punto rin na yan. Pero yung halimbawa dito sa mga malalaking mga hindi rin ba delikado? Kumbaga safe tayo dito sa mga hindi Chinese na mga application? Patay So tayo. alay kasi natin ang US, alay natin ang Japan, Canada. So mukhang mas tinututukan ang China ngayon dahil nasa kabilang nagbago yung di ba? Nagbago yung foreign policy natin. Nagbago ang simoy ng hangin. Oo. So ito ngayon, kaya ang nakikita ng threat ngayon, itong mga app at itong mga kumpanya na galing sa China. May matitira pa ba kaya? Kung pag talagang maghihigpit ang ating pamahalaan sa teknolohiya galing na China, mga application galing ng China, pati mga devices na galing ng China, may matitira pa kaya? At kaya ang magiging nakikita mo na posibleng alternatibo? Ngayon, ang walang control tayo yung sa TikTok. At ang TikTok ay pinakasikat. Milyong-milyong Pilipino nang gumagamit nito. At kasama na dito, minsan makikita mo may nagti-TikTok sa mga kampo ng sundalo, may nagti-TikTok sa mga pulis. Mga pulis din, meron. May mga pulis na nagti-TikTok, may mga special forces na nagti-TikTok. So ito yung mga nakatutok tayo ngayon. Ito yung mga iniiwasan ngayon na baka ma-compromise hindi lang privacy kundi ang security ng mga bawal yung agencies natin. paggamit. Pero hindi ba kaya na nandun pa rin mag-upload ng mag-download ng mismong application? Wala bang settings doon na hindi ko ibibigay yung impormasyon sa iyo? Or talagang automatic ibibigay mo yung impormasyon? Wala automatic yan kasi pag ikaw gumawa ka ng TikTok account, kukunin yung device ID, ang tawag doon device ID, para malaman nila na ikaw yung gumagamit. Halimbawa, ikaw nagpalit ka ng account, naging anonymous ka. Dahil sa device ID na yun, malalaman ng TikTok na ikaw yun, paring taong yun, at yung bagong account mo ay iisa. So pareho. Ang pwede lang gawin ng mga law enforcement agencies natin o mga sundalo natin na mga pulis na mahilig mag-TikTok, huwag magla-live. So, yung live, malalaman kung nasan ka ngayong oras na to. So, i-upload mo na yan Later. kinabukasan,
Oo, parang Yung hindi mga material Pilipino pa naman ngayon, parang hindi makagawa ng mga gawain kung hindi makapag-post muna sa social media. Ay, nako. Magpapaalam. Sabi ko nga, Oo. sabi ko nga, pwede namang mag-abroad na hindi pinapaalam kay Facebook na mag-abroad ka. Pwede namang kumain ka ng masarap na pagkain na Tama. hindi mo ipapaal. May suggestion ako. Yes, Mang Jess. Ang suggestion ko ganito, bawal sa government officials ang mag-TikTok. Actually, hindi ko lang alam kung may mga government officials. Ibig sabihin, hindi sila full-time nagtatrabaho. Oh, let's face it. Oh, may driver ako eh. Pagdating ng naghihintay sa akin, hindi magpunat siya. Kundi nandun na, nakadiinan ng wala nang ginawa eh. Oh. I mean, because totoo yan ha. Istorbo rin sa hanap po sa trabaho. Sa trabaho. Yan, eh. Istorbo sa trabaho eh. Kaya may mga ano nga na pinaiiwan ng cellphone eh. Hindi. I think Tama. we have to reach a point that these are a deterrent sa high performance sa mga empleyado na ngayon eh. Oh. Eh di gawin natin, itabi mo muna. Alam nga naman kailangan mo ang cellphone. Na kung may emergency, sasabihin sa'yo doon sa nagbabante sa mga cellphone. Oo. Eh di, kung ayaw mo, di wala kang hanap buhay. O di mag-TikTok ka na, sayo ka lang doon sa TikTok eh. Napansin ko nga, yung isa sa mga kritiko ng China. Ha? Ayaw kong banggitin isang isang senadora. May sariling TikTok. Senadora, Oh, nagtitiktok. Hindi, ginagamit niya ang TikTok sa pagpapalaganap ng kanyang mga impormasyon, yung mga binabahagi niya. Kasi pwede mo rin gamitin kasi yung mga social media. Alam mo ang tawag ko dyan? Katok. May katok yan. Easy. Kasi Hindi. Ibig sabihin may katok. Yung, hindi ko sinabi yung katok. So, kasi lahat ng mga sa social media kasi pwede mong gamitin. Halimbawa, ikaw, fight illicit trade. Paglaban sa smuggling. Pwede mong gamitin yung TikTok, mag-video ka, banggitin mo kung ano yung mga gusto mo mga impormasyon, i-upload mo dyan. Iba-iba kasi may yung siguro yung napapanood mo yung mga sayaw-sayaw, mga walang silbi. Hindi ako nanonood niyan ha. Okay, Nakikita ko na. Pero ganito ang gusto kong gawin. Kaya nga itutuloy ko yung visit ng Warren sa China. Ayan. Baka makausap namin si Xi Jinping. Ayan. Oo. Pero Hindi, totoo yan. itong sa TikTok naman, wala bang pang-kontra na application naman? Katok. Halimbawa, sa ibang mga bansa na pang-counter nito, hindi talaga kayang maagapan din, Sir Art. But, wala. Ang TikTok kasi, nakuha niya yung future na hilig ng mga tao. So, ang future kasi short video. So, ito yung gusto ng tignan ng mga tao. Saka kung titignan mo yung TikTok, kahit 2-3 years old na bata, kayang gawin eh. Kasi nag-scroll up lang siya eh. Tsaka Di ba? Tsaka may premyo Scroll pa. up lang siya. May contest pa, may mga premyo eh. May mga, di ba may mga premyo pa na binibigay eh. Oo. At ang delikado dito, yung TikTok kasi, yung dati, yung mga trending, halimbawa, pinapakita mo yung choking, blackout challenge. May mga challenge siya na nakakasama. Oo. Yung blackout challenge, tao magbibigti hanggang himatayin siya. Yan yung time. Oo. Pero maraming nagsasabi, nakakapansin, Sir Art, na yung TikTok natin, na napapanood lalo na dito sa Pilipinas, and sa ibang mga lugar, iba sa napapanood nung mismong sa China. Sa China, parang regulated nila, mas more daw on mga educational. Dito, halo, may mga malalaswa at kung ano-ano pang mga hindi na maganda sa paningin, Sir Art. Tama po ba? Tama ka dyan. Tama ka dyan. Nung nagpunta ako sa China, tinignan ko. Pero hindi TikTok ang pangalan nung app nila eh. Ang TikTok, pangalan niya app na pinadala sa West, pinadala sa labas ng China. Sa China, iba yung pangalan. Douyin yata. Baka kok-kok. Pero same din. Nakita ko doon, ang mga trending doon, mga educational, saka mga instructional. Paano gumawa ng robot. Halimbawa, na 1 minute na instructional video. Samantalang sa Pilipinas, sa Amerika, ang mga nangyayari, sayaw-sayaw. Sayo. Alam mo, Yun yung mga nangyayari sa atin. So parang pinopoison tayo, yung mga bata. Pinopoison ng app na to para maging mababaw. para maging uto-uto. Sila ang matalino, tayo ang maging bobo. Ayun.
Tsaka actually halos lahat naman siguro ng mga social media may ganun din eh. Hindi rin nila naaagapan yung mga maling yung mga pangit na mga content, Sir Art. Di ba? So, Basta magbayad lang sa kanila. Halimbawa, yung lagi na nating nagiging topic na mga scam, no? Na mga trabaho abroad. Nagbayad sila sa Facebook para makapag-ads na laging makikita ng mga netizen. Hindi nila kayang i-down yun kahit na scam yun, marami ng mga nabiktima, sa kanila, nakapagbayad kami. Tumanggap ka ng bayad. Kaya nga, sabi ko, tama yung minumungkahi ng ating kaibigan na si Mr. Aragon na magkaroon na ng body rin na parang MTRCB sa mga social media. Dapat lang. Wala eh. Kaya ba yan, Sir Art, ng kagaya natin na Pilipinas? Or may bansa ba na kayang mag-regulate na hindi kailangan na i-ban ang isang application, pero yung mapapanood natin, yung kapupulutan lang talaga ng aral? Ang aral. So dapat i-pressure natin itong mga social networking sites na. So gaya ng Facebook. Tingnan mo, ginamit sa scam yung ginamit sa Australia yung picture ng isang mayaman na tao doon na pang-scam. Dinimanda niya ang Facebook. So napilitang magbayad ang Facebook at dahil doon, nakokontrol na yung mga pinapakitang mga sponsored post ng mga scammer. So ito kasi mga malvertising tawag dito. Mga advertising na malicious advertising. Malicious advertising na pinapakita sa atin dahil kumikita tong mga social networking sites na. At kailangan nilang pigilan to. Sa Pilipinas kasi, ginamit na ang pangalan ng mga sikat na politiko, sikat na mga tao. Wala lang. Hindi nagreklamo. Dapat i-demanda natin. Dapat papanagutin ang Facebook ng mga nangyayari. Yung tanong ni Admar, sana kung logical ba o effective ba kung magkaroon tayo, sa opinion nyo, na magkaroon tayo ng isang parang regulatory body din na parang MTRCB na ang concentration sa mga social media. Maaari pong gawin yun pero magkakaroon ng malaking problema kasi ang mga social media, lalo na sa Pilipinas, ang aatakihin na naman dito ng mga kritiko, yung freedom of expression natin. Kailangan nilang mag-express. At ang delikado dito, pag binigay natin sa gobyerno yung censorship, kasi syempre, ang unahin ng gobyerno, yung mga kalaban niya. So para sa akin, pwede natin itong gawin pero ako ako sa mga any kind of censorship eh. Yun. Siguro ang kumbaga, isa din kasi napakalawak po ng online talaga. Nasa kamay pa rin ng mga social media sites ang pag-regulate sa kanilang mga And syempre, nandun na rin yung sa mga magulang din na patuloy na palalahanan yung kanilang mga anak. Mabisitahin lang yung... May nabanggit kasi si Mr. Aragon. Nagkita kami minsan. Ang sabi ni Mr. Aragon, nung lumabas sila as group na laban doon sa mga... Yung Para lang sa kay Sir Art, siguro kilala mo si Dr. Aragon, yung sa kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Lagi yan dyan sa nung sa Manila Hotel yan, di ba? Palagi ang guesting. Ang nangyari, ito, nung bumanat sila na bumanat dun sa Malaswa na sinasabi, maraming social media rin na malalaki ang sinabayan sila. In other words, social media against another social media, nagtunggali na. May kumampi. So, ang hope natin, sa darating talaga, ang iiral ay ang matuwid pa rin. So, kung tayo magkaroon ng, sila mismo, magkaroon ng grupo, may isang may conscience, yung isa walang konsensya, magkakaroon ng control. In one way or another, there will be some control mechanism. Sa akin lang, Sa akin lang palagay. Tama po. Kasi dapat maging accountable itong mga social networking sites na ito. Mga ginagawa nila at pinipakita nila sa atin. Oo, nasa kamay pa rin nila eh. Kumbaga, dahil kahit na yung sa government, yun nga, yung nabanggit ni sasabihin pa rin wala ng freedom or pinapatay yung kalayaan sa pamamahayag. Pero Admar,
pagka sila mismo, may grupo, because there will be a group na may konsensya. I don't believe na everyone in that system are bad guys. Yung katulad nga sinabi ni Aragona, kumampi. Inayunan sila. Pati yung sermon ng pare, inayunan so many viewers. So, punto ko doon is, alam mo, hindi dapat may panahon talaga na pag may counter ka na yan, iiral pa rin ang matuwid. Sa akin pananaw ha. Ang punto ko lang is, without testing that way, we can never tell, ay yung palagi kong sinasabi, sabi namin ko, never negotiate against yourself. We have not tried it, let's try it and see for ourselves. Ayan. Okay, siguro Sir Art, wala na tayong Art, salamat, oras. Siguro mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan. Responsable yung paggamit na lang siguro ng mga social media, pati na rin sa kanilang mga gadgets, kung ano-ano pa. Kung ayaw nilang matrace sila, huwag na lang mag-download. Sir Art. Oo. Saka po ang daming ang kinakalaban namin yung mga scam, ang daming scam ngayon. Huwag pong maniniwala sa mga nagpapadala sa inyo ng message na madi-deactivate yung account nyo kung hindi nyo i-click yung link. Huwag maniniwala sa mga taong nagsasabi na kailangan mo mag-report sa pulis dahil may package kang dumating na may illegal na mga bagay. So mag-iingat po tayo dito at lahat ng mga to nakikita na din sa social media at pati sa mga text messages natin. Ang pag-ban sa TikTok sa buong Pilipinas, nakikita ko ngayon parang imposible. Pero hindi imposible na pwede itong i-ban na sa mga government-issued devices at sa mga taong nasa gobyerno. Tsaka recent lang, di ba, Sir Art, merong operation yata yung PAOK, di ko lang alam yung details, pero marami silang nahuli, yung alam mo yung mga mag-i-spam na magme-message, at tsaka meron din silang pre-registered na mga SIM card. Naku po. So sana yung mga telco na rin na ito, bakit nagkaroon ng pre-registered na mga SIM cards, libo-libo pa ito ha, nakakagamit sila at patuloy pa rin na hinahanapan ng butas ang ating sistema, lalo na yung SIM registration. Sir Art, maraming salamat, dagang salamat sa ulitin, ingat po kayo. Sabi nila, only in the Philippines. Maraming salamat si Ginoong Art Samaniego, tech editor po ng Salamat. Manila Bulletin.